Pero did you also notice that Ronald, na ang sinisisi niya rito NBI eh. Di ba? yun daw kasi ilulusob. Yung driver. yung nag-iisang driver. No? Nag-iisang driver, Aawayin yung Marines, aawayin yung OSAA, yung buong security doon na naka heavy weaponry, naka bulletproof vest. Tapos kinukuha lang yung bag na naiwan. Pero yun nga, kumbaga, let's also talk about the elephant in the room. Kasi sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, dapat magkaroon ng isang interagency investigation dito. Okay. Wow. Ang elephant in the room, dapat kasama siya sa investigasyon. At the very least, nandun yung matinding duda. Correct. Na ito ay orchestrated at bahagi siya nun. How would you explain that, no? Dapat kasuhan siya ng obstruction of justice, di ba? Hindi lang yung kanyang ginawa doon sa kinuha niya si Bato, no? At nakawala si Bato habang nasa custody niya. Diba? Hindi lang doon sa cuddling or harboring a fugitive. Hindi lang doon. Obstruction of justice. Alam mo, parusa ron hanggang 6 years. No? So, hindi siya pwedeng hulihin while it is in session dahil below 6 years. Pero, ang matindi ron sa obstruction of justice, kung pala yun, permanent disqualification from any elective office. No? Sana example siya. Maganda siyang example diyan sa kaso na yan. No? Salamat, Attorney Ronald. Thank you for the free legal advice. Obstruction of justice, di ba? Ito nga, dito. Sige, go ahead. Hindi di ba, pinipigilan niya yung pag-serve ng warrant Obstruction yun. No? Dinedenay niya na may warrant dahil hindi daw kinikilala yung ICC. Ay, paulit-ulit na lang yan. Walang hindi pwedeng dumaan sa local court yung international warrant ng ICC. No? It stands on its own. 9851. Yes. And it stands on its own as a treaty. Actually, mas compelling pa nga yung ICC international warrant kaysa sa blue notice, red notice ng Interpol. Dahil it has the strength of a treaty. Alam nyo, punot dulo nito kung hindi libo-libo yung pinagpapatay ninyo. Tsaka ako nagkaroon ng honest to goodness sa pagpapanagot. Diba? Nung panahon nila, o ngayon, within our local courts, hindi na kailangan pumasok ng ICC Sa akin, wag natin kalimutan yung very basic na yun At itong sina Alan Peter Cayetano, ito yung mga naging enabler itong murderous administration ni Duterte. Kaya isang napakatinding kaipokritohan na magle-lecture siya about rule of law, about due process. Dahil ito yung mga bagay na binaboy nila at ipinagkait nila doon sa mga maliliit na tao na walang privilege at kapangyarihan na katulad ng ini-enjoy ngayon itong si Bato de la Rosa. Actually, para malaman lang ng ating mga tagapakinig, si Alan Peter, kasama siya dun sa original communication na dapat kasuhan sa ICC. No? Marami yun Ang problema lang ay dahil hindi pwedeng sobrang dami, kung hindi na matatapos yung kaso, parang ililimit lang nila sa 3. Si Digong, si Bato, tsaka si Bongo. No? Kahit dineklara ng ICC na ito ay kasama dito. Si Aguirre, si Albayalde, no? Si Cascolan, etc. Pero yung original na pinadala sa ICC, dahil dito sa mga pinagsasabi niya sa UN, dahil sa pinagsasabi niya all over the place defending Tokhang, no? Isinama siya as a co-conspirator dito sa crimes against humanity. Ayun lang, swerte lang siya dahil limitado rin yung resources at saka oras ng ICC. Hindi pwedeng sobrang dami yung kakasuhan. Pero very clear yung kanyang taint. Very clear yung dugo sa kanyang mga kamay. Dahil sinuportahan niya itong mass murder na ito. Itong crimes against humanity na ito. Tapos ang lakas ng loob na sabihin na pag pinagdudahan siya, pinagdududahan ang demokrasya.
Gusto ko lang din bigyang parang pagpupugay itong mga legit media na nandun sa Senado. Dahil nakita ng mga kababayan natin na ito yung mga panahon kung saan yung mga totoong periodista, they really rise to the occasion. Yes. Diba? No. Hindi yung mga partisan vloggers, yung mga pinabili ng suka, naging influencer na, di ba? Yung mga bayaran ng mga politiko. Tapos ito yung masakit sa, Sec Ronald. Kung orchestrated man itong shooting na ito, imagine mo, ang daming nagamit. Again, hindi ko sinasabing orchestrated na, no? Although nandun yung, okay, sinasabi niya. Ako naman kasi naniniwala pa rin ako sa due process at saka rule of law. Okay. Imagine mo endangering the lives of these people. At kung sakaling kasama siya ron sa pag-orchestrate, imagine mo siya pa nagsabi kanina, di ba? Mga buhay nyo, your lives are in danger. Parang ganun, di ba? Oo. Grabe, no? Masakit tanggapin eh. With a straight face. At emotional. Kaya sabi ko sa'yo, anong klaseng tao yan? Ako, curious din ako, Sec Ronald, dito sa sasabihin ni Honorable Robin Hood Padilla dun sa nangyari. Di yung sinabi rin ni Ambassador of Jesus Christ, no? Wala namang warrant eh. So lumabas lang siya. Isinakay ko siya sa aking kotse. Confirm na ba sa kanya sumakay? Confirm na ba sa kanya sumakay? Parang yun yung yun yung lumalabas. Pero maganda mag-press hanggang ngayon wala pa rin CCTV. Nung hinanghabol si Bato, labas kagad yung CCTV eh. Although hindi pinakita nung tinulak niya yung babaeng NBI na nagsaserve ng kanyang warrant. Diba? Hindi pinakita. Ang pinakita, yung Mission Impossible na tumatakbo. Tapos hinahabol. Pinadapa. Oo. Pero ba't ngayon ang tagal? Hindi ba rin yan? Kung sakaling hindi ilabas lahat ng CCTV, hindi ba obstruction of justice din yan? Yes, clearly. No? Diba? Hindi lang yan suspect. Talagang obstruction yan. Dahil lahat ng kanto ng Senate may CCTV. Oo. Kaya kitang-kita mo sino nagpapaputok, kitang-kita mo yung kung nilulusob talaga yung Senado, no? Kitang-kita mo yung driver na kinukuha yung bag. Kawawa naman no? Hindi pala NBI. Volunteer. Driver na, volunteer pa. Oo nga eh. Tapos walang pahayag dun sa dun sa driver, no? Syempre, hindi mo makausap yan eh. Diba? Kung ano man yung talaga nangyari, hindi siya makasagot. But the Senate was being attacked. No? But di ba kung ikaw ay bahagi ng conspiracy na yan, you put a lot of people in harm's way, lalo na itong mga media. Yeah. Dapat talaga isumpa ka eh. No? Dapat huwag ka makalimutan ng kasaysayan. No? Dapat ay lahat ng mga estudyante, no, ay pag-aaralan ka. Para hindi ka nila gayahin. Ang dapat gawin ni Senate President dito, isubmit niya yung sarili niya doon sa gagawing investigasyon. Sabihin niya, di ba sinabi niya kanina magiging transparent yung investigasyon eh. Dapat pati siya imbestigahan. I-provide niya lahat ng detalye. Siya daw mag-iimbestiga. Kasama siya sa mag-iimbestiga. Ganon. Ito nga yung problema eh. Kunwari, naglabas ng report yung NBI, naglabas ng report yung Philippine National Police. Kunwari, magpatawag sila ng hearing para alamin yung punot dulo ng nangyari. Di ba dali-daling ibuli ng mga NBI, i-confront, tsaka PNP? Anong basis ito? Diba para kang para kang cornered eh. Diba? Dami if you do, dami if you don't. And I think naisip nila yan eh. Hindi ba? Ito mga bagay nito, hindi natin masabi sa mukha niyan. Wala man tayo sa press con eh. Pero pag sinabi mo yan, baka 2 hampas na sa sa podium. Ayun, yung sabi niya na ginagapang daw nung minority, yung majority niya para daw uli maibalik sila sa liderato ng Senado. Parang nagagalit ka. Parang hindi mo ginawa yun.
Parang hindi mo ginawa no? Tapos, Oo, di ba? Ginagapang daw. No? Kinakausap, ninenego, no? Di ba? Yung, bibilib ka rin eh. No? Bibilib ka rin. Bilib ka? i-quote ko na lang yung isang senador na nakausap ko kanina. Sabi niya sa akin, do not disturb the enemy when he's making a mistake. Yes. Napoleon. Yan. Yan. Do not disturb the enemy when he's making a mistake. Grabe. Ang hilig pa naman niya magkwan, di ba? Yung foot and mouth disease. Yung daldal eh. Yung daldal. Ano yun? Mahilig yung kainin yung mga sinasabi niya. No? Tapos papalabasin niya na hindi naman niya sinabi. Oo. Nanggagaslight. Actually, yung pakaramdam ko kanina, ginagaslight niya NBI na, come to think of it, no? Assuming for the sake of argument na nandun talaga yung NBI to actually serve the warrant finally, dahil wala naman nilabas sa TRO. Ano ngayon? Di ba that was law enforcement function of the NBI? Presumption of regularity. Yun. Oo. Kaya nga ganun eh. Sabi nga niya kanina, sa 5 sinabi ni NBI Director Matibag, 6 ang hindi totoo. O, di ba? Di ba? Hindi sa akin, second. Kasi sa mga halal na opisyal, ito yung expectation. Alam ko, nakatira ako sa kuweba eh. Pero ito at least yung expectation. More is expected of them. They should be held to a higher standard, supposedly. Kapag mayroong mga ganyang pag-aresto, kahit paano, deal with that with dignity. Pero yung magtatatakbo ka, magkakandara pa ka sa hagdan, tapos pagdating sa floor ng Senado, magsusumbong ka. Nagwawala eh. Si Trillanes nandyan po. Si Trillanes nandun. Nagwawala eh. Tapos tinanong ng media eh, ba't po kayo nandito? Absent ako, hinahanap niyo ako. Ngayon nandito ako. Hinaway. Parang konting dignity naman, no? Konting dignity. Diba? Oo. Huwag niya gayahin tayo. Tayo, walang dignity dahil hindi naman tayo senador. Iba yung standard sa ganyan eh. Ako, honestly, iniisip ko, no? Yung mga kapwa na senador na medyo matagal-tagal na dyan, siguro naman kahit pa paano kinikilabutan, no? Or I may be wrong, no? Baka okay lang sa kanila. Tapos may mga nagko-comfort pa sa kanya, di ba? Meron. Actually, Sek, no? Baduy na baduy ako sa ganun. Yung, kawawa na. Diyos ko, alam niyo naman drama lahat yan eh. Pati yung mga away-away sa Senado. Diyos ko naman, yung mga hamunan ng suntukan, drama lang yun. At sa akin naman, apil ako rin sa media, no? Siguro pwedeng bawas-bawasan natin yung pagko-focus dun sa mga ganyang drama. Hindi po, nasaktan ka ba nung sinabi ni anong ganito? Tigilan na po natin yung mga feelings coverage na ganyan. O kahit pa paano bawas-bawasan natin kasi ini-indulge pa natin yung yung kababawan nitong mga senador na ito eh. Correct. Ideally, hindi na kinakailangan ng ganyan eh. Yung integrity mo will stand on its own feet. Diba? Ideally. Hindi na kinakailangan ng ganyan-ganyan. No, epal-epal. No, comfort. Diba? Kaya, ideally, dapat ang ginagawa ng ibang senador dyan, yung iba na nahagip ng camera, nakaupo lang eh. Okay. Wala lang, nonchalant. Hindi pong Erwin Tulfo, nakaganon lang. Si Ping Lacson. Okay din ganun. Parang nababasa mo yung kanilang thought bubbles eh, no? Oo. Lagyan mo ng picture, lagyan mo ng thought bubbles, di ba? Actually, ganda na statement ni Senator Gatchalian kanina eh, di ba? Parang pag binasa mo yan, alam mong ginawa lang yan diplomatic ng konti, pero ramdam na ramdam mo yung inis niya. Ramdam mo na diring-diri siya rin sa nangyayari. O dun sa nangyayari. Dahil bahay niya yung dinudurog eh. Bahay niya yung binabastos eh. Bahay niya yung winawasak. The institution itself. Diba? Tapos, proud na proud ka na ikaw ay bagong Senate President. Tapos, dinudurog mo yung Senado. Diba? Minimum lang. Konti lang. No? Wag masyado. Hindi naman ganun kataas ang standard natin eh.